So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Mabubulag po tayo dyan. Obligasyon po nating alamin para hindi tayo manatiling mangmang sa katotohanan. Parang ito po yung waste of time, sagutin, dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin. In a separate interview, Yusek, she was asked about the recent incidents of school violence in the country, and she called it a manifestation of a weak leadership. Kaya raw po nagkakanya-kanya na yung mga tao and even government employees. Allow me to quote her, Yusek. Kasi nawawala yung moral ascendancy ng pinakataas, yung mga nasa taas. Pag sinabi nating nasa taas yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President, kapag ganyan yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. What does the palace make of that? Anong incident yung pinatutungkalan niya? Yung school violence like the Tacloban shooting. Mabilis pong nagsagawa ng aksyon ang pamahalaan. Pati po ang PNP, ang mga kapulisan natin sa nasabing lugar. At ngayon po ay gumagawa ng aksyon para ito ay marisolba. Mas maganda po talagang alamin kung anong programa ng Pangulo para hindi po tayo nabubulag sa katotohanan.